Good morning, my dear brothers and sisters, and good morning to all of those who are following us online. First, let us greet our pilgrims who come over to the Manila Cathedral, especially the group of the mechanical engineering students from Batangas State University. Kayo ba yon? Okay, palakpakan natin ang ating mga bisitang pilgrims. So, doon sa mga iba pang pilgrims, welcome din po. And it's good to see you. My dear brothers and sisters, in the book of Genesis, we read the story of brothers Cain and Abel, or Cain and Abel. Dahil sa inggit, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Nung pinatay ni Cain ang kanyang kapatid at nakita yun ng Diyos, hinanap niya si Abel kay Cain. Ang tanong ng Diyos, where is your brother? Alam naman ng Diyos na patay na si Abel. Ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Sa Tagalog, anong pakialam ko? That is why when the Lord punished Cain for killing his brother, the answer of the Lord is very clear. Yes, you are your brother's keeper. Pananagutan mo ang iyong kapatid. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin ang kwento sa Ebanghelyo. Isang pamilyar na talinghaga. Dalawang tao, ang isa ay tinuring na mayaman at ang isa ay binigyan ng pangalang Lazaro. Sa estado ng buhay, magkaiba sila dito sa lupa. Sabi dito sa Ebanghelyo, there was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. Bihis ng magara, signature t-shirt, araw-araw masasarap ang kinakain. At ang mga sasakyan, madami, mamahalin. Yun ang mayaman. Yun ang unang tauhan. At ang pangalawa, by the way, hindi binigyan ng pangalan yung mayaman. Samantalang ang mahirap ay pinangalan ng Lazaro. Nilarawan ng Ebanghelyo si Lazaro. Nakatayo, nakahiga sa gilid, walang lakas, nanghihina, na hindi niya mapaalis yung mga aso na dumidila sa kanyang mga sugat. At masaya na siya kapag may nahuhulog na pagkain mula sa lamesa ng mayaman. Ganon ang sitwasyon ng dalawa. The discrepancy is so wide na bago ang takbo ng buhay. Pareho silang namatay. Ang mayaman napunta sa Ingles netherworld o pwede nating sabihing impyerno. At si Lazaro napunta sa langit. Ika nga gulong ng palad. Bilog ang mundo. Maaaring ngayon ay nasa ibabaw ka, pero bukas ay nasa ilalim ka. At maaaring ngayon ay nasa ilalim ka, pero pwedeng bukas ay maipataas ka. Now, mga minamahal kong kapatid, ano ang kasalanan ng mayaman? Ano yung kasalanan niya?
Ninakawan ba niya si Lazaro? Kinuha ba nila nung mayaman kay Lazaro yung pagkain na kanyang kinakain? Hindi. Hinubaran ba niya si Lazaro at siya ang nagsuot ng mga damit? Hindi. Anong ginawa nung mayaman kay Lazaro? Hindi niya ito sinaktan. Hindi niya ito ninakawan. Hindi niya ipinapatay. So bakit siya ngayon nasa impyerno? Wala siyang ginawang masama kay Lazaro. Ngunit wala din naman siyang ginawang mabuti. The sin of the rich man was the sin of indifference. Walang paki. Walang pakialam. Minsan, I preach a homily on this same gospel at nag-trending yun no? Yung binigay kong phrase, sabi ko, ang hindi namamansin sa impyerno pupulutin. At yan ang aral sa atin ng Ebanghelyo. We are our brother's keeper. It is not enough that we do not harm our brothers. It is also necessary that we extend our hand, our helping hand, to our brothers in need. Kasi pwedeng magbago ang kapalaran natin. Maaaring nagpapasasa ka ngayon, pero bukas, iniimbestigahan ka na sa Senado. Pero mga minamahal kong kapatid, if we wrongly understood the parable, it is very dangerous. Kasi pwede nating isipin, magtiis na lang tayo ngayon. Anyway, pag namatay naman tayo, mapupunta tayo sa langit. Posible yun Posible nating sabihin, magtiis ka na lang ngayon. Anyway, pag namatay ka naman sa langit, ang tungo mo. What about now? Maghihintay ba ako ng langit para makakain ng maayos? Maghihintay pa ba ako ng langit para madamitan ng maayos? Maghihintay pa ba ako ng langit para magkaroon ng isang buhay na maayos? Parang may mali. So sa mga katwid, isang hamon din sa atin ay hindi lamang yung tulungan ang ating kapwa ngayon, kundi siguruhin na yung sitwasyon na naghatid sa kanya sa ganong kalagayan ay maiwasto. Hindi natin pwedeng sabihin, magtiis ka na nga lang ngayon kasi pag namatay ka naman, langit ang tungo mo. Hindi. Mali. Sapagkat dito pa man sa lupa, ay dapat na nating piliting maranasan ang langit. Nung nakaraang linggo, may malalaking rally sa Luneta at sa EDSA. Marami nga sa inyo, wala dito nung nakaraang linggo no? Hindi kayo nakarating ng Manila Cathedral. Anong isinisigaw ng mga tao? Anong isinisigaw ng mga tao? Ihinto ang korupsyon. Kasi nakita natin Nakita natin na ang ilang mga tao ay nagpapasasa samantalang ang mga kababayan natin ay namamatay, nagugutom, nilulubog sa baha. Hindi pwedeng sabihin natin, magtiis kayo ngayon. Hindi. Usigin natin
ang may mga kasalanan. Ikulong natin ang mga nagnakaw. Tutulan natin ang korupsyon. Sapagkat pananagutan din natin na ang takbo ng lipunan ay maging maayos. Huwag na tayo maghintay pa ng kamatayan upang mag-enjoy. Ngayon pa lang, sikapin natin ang bawat isa, hindi lamang iilan, kundi ang bawat isang Pilipino ay nakikinabang sa bunga ng kanyang pagpupunyagi. Bayad tayo ng bayad ng tax. Pag pumunta ka sa grocery, may binili ka, may sales tax. Pag kumain ka sa restaurant, merong service charge. Pag bumili ka ng damit, merong tax. Pag nagbiyahe ka, merong tax. Pag kumita ka, merong tax. Pagkatapos, ilang tao lamang ang makikinabang sa buwis na ibinabayad natin. Sasabihin ba ng Jesus, magtiis na lang kayo ngayon. Anyway, pag namatay naman kayo, mababaligtad ang takbo ng buhay niyo. No. This same Jesus cleansed the temple. This same Jesus cleansed the temple because he knew something was wrong. Kaya mga minamahal kong kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat nakikita niya ang ating kalagayan. Pero paalala lang, mga kapatid, tungkulin din natin na ayusin ang takbo ng lipunan. Papanagutin ang dapat managot. Ikulong ang dapat ikulong. Ihinto ang korupsyon. Nang sa ganon, ang bawat isang Pilipino ay nakakakain ng wasto, may tahanang maayos na hindi nilulubog, nakapag-aaral sa mga gusaling safe, nakakatanggap ng mga health services sa mga pampublikong ospital, nagbibiyahe sa maayos na daan, at pinaglilingkuran ng mga pinunong inihalal ng bayan. Not someday, but today. Not tomorrow, but now. Amen.